Bigyan mo ng 3 araw na welding ang anak ni Kian Kun para sa tubo. Palitan ito. Ngumiti siya at itinulak ako palabas para pakainin ang aso. Na-activate ang sistema ng paggawa ng lahat ng bagay. Na-activate ang starter pack. Nakita ang hawak na bakal na tubo. Nagsasagawa ng emergency fusion ang starter pack. Kapatid na San. Kapatid. Salamat. Natapos ang misyon, alisin ang antas ng mutant na asong gubat. Gantimpala 100 puntos at isang blueprint. Nakatukoy ng maaaring disassemble na target. Antas ng mutant na asong gubat. Bungo, mataas ang tigas. Balahibo, katamtamang tibay. Mataas na kakayahang umunat ng litid. Materyal ng enerhiya mula sa hayop. Mas matigas pa kaysa sa pinakamahirap na bakal na 45 sa pabrika. Bumalik ka rito at hawakan ang buto na ito. Ano ang magagawa nito? Gumawa ng isang kutsilyo na espesyal na pangputol sa kanyang kapwa. Haha, natumba ang lobo at masaya ka na ganyan. Namatay ang lobo pero ako'y nabuhay. Pumili pa ng maraming materyales para sa paggawa ng kutsilyo. Sabi mo, sulit ba o hindi? Sulit. Bumalik pa. Unang misyon. Doble ang gantimpala sa unang kagamitan kung matatapos sa loob ng 24 na oras. Natitirang 23, 5-0 na punto. Isang lobo at isang kutsilyo na materyales. Tatlong ulo, 3 kuya. Buksan mo ang pinto. Nabaliw ka ba? Ngayon, pinagtawanan akong itinulak palabas ng pinto. Para ipakaing aso. Ngayon, ang mga pagkain inihain sa akin, bakit ko pa itutulak palabas? Ang pagkain inihain sa akin, tatanggapin ko na lang. 3 buwan na ang nakalipas, bukas pa ang lugar na ito. Yung marunong magtrabaho, sila ang kakain. Yung mga nagmamaneho, sila ang magdadala. Sige na, walang silbi ang mag-isip ng ganito. Magtrabaho na. Tumingin sa diagram ng mga piyesa sa pabrika. Parang pagpuputol ng kahoy. Kapag nahanap mo ang tamang butas, bigla na lang itong mapuputol. Matapos mong tapusin ito bago magliwanag, hindi na magiging bago ang lobo na ito. May laman pa sa tiyan ng lobo. Hindi pa alam ang kalidad ng enerhiya. Walang kasamang plano sa ngayon. Iminumungkahi na itago ito. Dapat ito ay itabi. Ang material ay pasok sa pangangailangan ng plano para sa pagpapalakas ng balisong. Handa na, simulan na natin. Pwede na. Manu-manong paggawa. Kumonsumo ng 20 puntos. Mas madali itong pumasok sa laman kapag nagsimula ng maghiwa. 3 degree lang ito. Malaki ang naitutulong sa pag-save ng lakas. Ayos na. Berde, antas ng labanan. Bumubuo ng kasanayan ng tagagawa. Dagdag na atake ng 15%. Dagdag na tibay ng 20%. Unang kalidad na lumampas sa pamantayan, gantimpala ng 30 puntos. Hey! Walang sariling gawa ang aking mekaniko. Mas matindi ang taong ito kaysa sa kahapon. Dumating ang bagong misyon sa pinakabagong kanlungan ng mga nakaligtas. 12 kilometro ang layo. May limitasyon na 48 oras. Gantimpala ng 150 puntos. Dagdag na berde na plano ra isa. 150 puntos para makagawa ng 2 o 3 puting bagay. Ate, hindi na tayo babalik, di ba? Mas malaki itong lobo kaysa kagabi, 2 beses. Isang saksak lang sapat na. Ang hiwa na ito ay mas malinis kaysa sa pinakamagaling na manggagawa sa pabrika. Sino ang pumatay sa halimaw na ito? Ang pangalawang antas ng mutant na aso ay bumagsak na. Bahagi nito ay maaaring disassemble. Yung isa kagabi ay nasa unang antas. Si Liang ay nagbenta ng mga paputok, yung isa kagabi ay nasa unang antas.
Ito ay pangalawang antas. Mas malaki ito ng 2 beses kaysa doon. Isang babae. Pumunta sa parehong lugar natin. Kuya San, bilisan mo. Nakadetect ng antas 2 pataas. Susi sa aktibidad ng mga mutant na hayop. Kasalukuyang hindi sapat ang kalidad ng kagamitan. Mas mabilis siya kaysa sa akin. Hindi pa natutuyo ang marka. Nandyan lang. Pangalawang antas na mutant na butiki. Mataas ang antas ng panganib. Matigas itong bagay na ito. Hindi ko mawasak. Nakasabit. You go. Alam niya kung nasaan ang mga kuko ng baluti. Grabe. Siya nga. Sandali lang. Aling material ang pinakamaganda? Sa likod ng ika-4 na tadyang. Sandali lang. Ito na. Pangalawang antas na mutated na butiki, mataas na densidad ng material ng gulugod. Kalidad na berde, mataas na kalidad. Direktang tumalon mula sa kulay sa berde. Dahil sa kanyang linya tungkol sa ika-5 tadyang sa likod. Sa anggulo na nakakainis, hindi magagawa ni Danda. Dalawang nasa kaliwa sa unahan. Sa kabilang pampang, nauna niyang inilahad ang direksyon. Bilang at antas. Gamitin mo ang iyong kutsilyo para gumawa ako ng isa. Sasabihin ko sa iyo kung aling bahagi ng bawat hayop ang pinakamahalaga. Tapos na ang transaksyon. Bawat isa ay umalis na. Bakit hindi ka na lang mismo ang humanap ng buyer? Nakabili na ako. Hindi kayang hawakan ng talim ang 2 hayop. CJ. Xiaolu. Hintayin mo sandali. Kanino to? Tagabuhat ni Qiankun. Sabi ni Jiqian, mahirap makahanap ng mga bagay sa labas. Babalik tayo at sabay-sabay na hahatiin. Ang mga materyales na dinala mo ay iaayon sa lahat. Ano ang nangyari sa base? Sabi ko, anong ibinigay sa akin ng posisyon? 3 araw na trabaho sa tubo, isang panibagong baitang ng panlilinlang. Tulungan mo akong kalkulahin ang bayad na ito kay Kuya Pera. Wala namang magagawa si Kuya Pera. Maraming tao sa posisyon, alam mo na. Alam ko. Pinaghirapan ko ang mga materyales. Ano ang nangyari sa posisyon? Mga bakas ng paa na pumatay sa akin sa labas. Sabi ni Kyo, palaging nakalaan ang pinto ng base para sa'yo. Sa iyong balikat. Huwag nang alalahanin, basta magpatuloy ka lang sa paglakad. Kung ayaw mong galawin ang braso mong ito. Na bahala. Kung hindi ka magpapagaling ng 2 araw, hindi mo na magagamit ang braso mong ito. Malamig, Makati. Malamig, Makati. Ang mga aktibong sangkap sa glandula ay nakakapigil ng bakterya. Hindi ito kasama sa transaksyon. May utang pa rin ako sa iyo ng 1 kutsilyo. Sira na ang braso ko. Sino ang gumawa nito sa akin? Yung kalos sa kamay mo. Hindi tulad ng karaniwang tao. Ako'y isang mekaniko. Ganito lang. Sino sa inyo?
Yung galing sa dating na yon na itinaboy. Pumasok ka, may isa pang binata sa loob. Naaksidente ang binti. Kaya na gamitin. Natapos ang misyon, nakarating sa base ng mga nakaligtas. Gantimpala, 150 puntos at isang Berdeng blueprint para sa purificador ng tubig. 260. Nabawasan ang paggawa ng kutsilyo. Naiwan na lang ang higit 200. Ibabalik ko muna ang utang mong kutsilyo. Mahigit dekada na akong nag-aayos ng sasakyan. Wala akong nakitang kayang maghiwa ng ganitong katumpakan ng walang gamit. Kagagawa ng berdeng kalidad na panglaban na kutsilyo. Dagdag sa kasanayan. Talim ng 18%. Pagpapanatili ng 15%. Hindi ka lang isang tagagawa ng makina. Ginawa mo ang bagay na ito mula sa basura at buto. Berdeng plano. Materyales para sa water purifier. Filter tube glass 2. Active material la 1. Sealing ring da 3. Metal return body a 1. Tama na. Gagawa bukas. Emergency task. Preparasyon para sa depensa ng base. Nakatuklas ng mga kaaway. Tumutok sa loob ng 24 oras. Gantimpala ng 120 puntos at 1 piraso ng asul na materyal. May tao ba? Hindi ito tawag ng mga tao ni Kian Kun. Ang mga tao ni Kian Kun ay hindi magtatanong, basta't sisira na lang. Tumayo ka dyan, huwag kang gumalaw. Huwag sumugod. 2 araw nang may sakit ang bata, pakiusap sa inyo. Hindi kasi Kian Kun. Yung nag-aayos ng pader sa base. Si Zhao Yong, nagbabalat ng ladrilyo. Paano siya nakatakas? 2 araw nang may lagnat ang bata. Sabi ng tao ni Kian Kun, dapat iwanan para sa mga kapaki-pakinabang. Nakiusap ako ng 3 beses. Ikatlong beses, itinulak nila kami mula sa pintuan. Maaari mo bang tingnan? Impeksyon sa bakterya. Nagtataas ng lagnat ng 2 araw, hindi bumababa. Kung magpapatuloy ito, masisira ang utak. Lu Zeng, Lenam. Huwag nang tumama. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Bumalik si Liu Pangzi at sinabi kay Kian Kun. Sabi niya na may mga armas kayo at dito kayo nakatira. Hindi nagbigay ng pahayag si Kian Kun. Pagkaraan ng sandali, nagsabi siya sa isang tao sa tabi. Sabi niya na may mga bagay sa pabrika na sulit tingnan. Hindi lang si Liu Pangzi ang nasa ilalim ng kontrol ni Kian Kun. May 4 o 5 tao na kaya maglaban. Lahat busog na. Lahat sila ay may kasama. 4 o 5 kayang makipaglaban. Kasama ang 7 o 8 tumutulong. Yung batang iyon ay si Xiao Yang. Hindi siya nahulog. Kinagat siya ng hayop. Nakuha ko siya mula sa mga guho. Namaga na rin ang sugat. Wala na ang kahon. Sa susunod, kung may masaktan, wala man lang pang sterilize. Mga materyales para sa purifier ng tubig sa Berdeng plano. 2 piraso ng filter tube. 11 piraso ng aktibong materyal na sealing ring at 13. 1 piraso ng metal na Vico. Nandoon ang activated carbon filter. Dati itong ginagamit sa paghuhugas ng sasakyan. Hindi nabasa. Sige, tutulungan ako ni Master na itulak ito. Ang paraan ni Lu Zeng. Mas mabilis kaysa sa kahit anong manggagawa na nakita ko. Konsumo ng puntos, 40, natitirang 180.
Pagpapahusay sa craftsmanship ng tagagawa ng berde at purong water purifier. Pagpapabuti ng filtering efficiency ng 20%, tibay 12%. Antas ng paghahanda sa depensa ng base, 3/1. Naku! Pwede bang ibenta ito? Kung hindi ibebenta, sino ang mauuhaw, magpunta na lang sila mismo. May tao sa labas. May apoy sa kanto ng daan. Hindi lang isa. Na-detect ang aktibidad sa paligid ng base. Dagdag sa kasalukuyang progreso, 3/1. Natitira 22-30-00. Kaya kong gumawa ng kutsilyo. Kaya kong gumawa ng purifikador ng tubig. Hindi ako makagawa ng gamot. Wala na ring glandula. Apat na direksyon na. Nawala na ang kandila ng guro. Pag-usapan na lang ang tungkol sa mga mandirigma bukas. Nakatapos na ang paghahanda sa depensa ng base. Gantimpala ng 120 puntos at 1 piraso ng asul na material. Tatlong alon ng tao ang lumapit sa amoy ng malinis na tubig. Hindi nag-away. Si Xiaolu. Nang lumabas, kumuha siya ng kaunti. Para makadagdag ng ulam sa lahat. Si Brother Qian ay hindi pupunta sa templo ng 3 kayamanan kung walang dahilan. Narinig ko na masaya dito. Dumaan lang para tingnan ang kapitbahay. Xiaolu, pag-usapan natin. Hindi mapayapa sa labas. Umaasa lang sa ilang tao para bantayan ang sirang auto repair shop. Mauubos din ang oras bago may mangyari. Bumalik kayo. Ibalik din ang water purifier. Ikaw ang bahala sa paggawa. Ako ang bahala sa paghati. Yung gamot sa warehouse na nakasara, ano? Kunin mo na rin at hatiin. Yung sugat sa binti ng batang lalaki. Dapat mong gamutin. Kung matagal, masisira. Mahal ang gamot na ito. Hindi makita sa labas. Palitan ng bote, ibang usapan na yan. Sabihin mo sa akin kung ilang kayo lahat. Ano nang pwedeng gawin sa workbench na yan? Lou, pakinggan mo muna ako. Gumawa ng simpleng medical deck gamit ang manufacturing mode. Guidelines para sa cut position, sash bend angle. Points na kailangan, 18. Natitirang 287 berdeng kalidad na simpleng medical na splint. Buwis ng kasanayan ng tagagawa. Tumpak na pagkakaayos positibo 2%. Pantay-pantay na presyon 15%. Tiisin mo. Ang bagay na ito ay ginawa para gamitin ng tao. Hindi ito para paluhurin ang tao. Xiaolu, isipin mong mabuti. Hindi tahimik sa labas. Kaya mo bang tiisin mag-isa? Maglakad ng higit sa 2 kilometro patungong kanluran. May isang abandonadong warehouse ng hardware. May mga metal na materyales sa loob. Nasa pagitan ng Qian Kun na base at tayo. May mga bakas ng aktibidad ng pangalawang antas na hayop sa paligid. Mayroon silang nakatakdang ruta ng pag-ikot. Makapasok sa tamang oras. Misyon sa pagtuklas. Natuklasan ang malapit na mataas na halaga ng yaman. Limitadong 72 oras. Gantimpala, isang asul na plano. Bago siya umalis, 3 beses niyang tiningnan ang iyong workbench. Hindi siya tiningnan ang mga bagay. Binabali niya kung paano ka hindi makakagawa. Asul na plano. Kondisyon para ma-unlock, tapusin ang berdeng paggawa, 3/3 na naabot. Sa ngayon, wala akong asul na plano. Kailangan kong humanap ng resources sa labas ng bintana. Kuya! Bukas alis ako. Ganito lang karami ang materyales.
Hindi tayo papayagang tahimik na lang. Tatlong antas na pagbabago, bakas ng paniki. Pagkakatugma ng distansya at ang gulo sa pagkilala. 3 buwan na naming sinusundan. Pumunta siya sa silangan. Mas malapad pa sa buong palad ko. Hindi makalampas ang mga kalat na bakal sa barikada. Ikalawang antas na halimaw. 2-3 oras na ang nakalipas nang pumasok at lumabas tayo. May 1 oras pa tayo. Si kuya ang nagbabantay sa pinto. Puting kalidad na pang-industriyang bakal, maraming. Hindi mababa ang nilalaman ng karbon. Materyal na mataas ang lakas na alloy steel pipe. Kalidad na asul na mahusay, asul. Hindi lang isa. Babae. Bumalik na sila. Mas maaga sila nang hindi bababa sa 20 minuto kaysa sa inaasahan ko. Lanan. Sa ilalim ng tiyan, kilikili at gitna ng tiyan. Natukoy ang materyal na maaaring pagsamahin. Gusto mo bang i-activate ang emergency fusion? Gastos ng puntos na pinarami ng 260 puntos. Pansamantalang pinagsamang kalasag na puti. Mababang tibay, epektibong depensa 1 beses. Naharangan. Mga puntos 287, ibinawas ang gastos sa pansamantalang pinagsamang kalasag na 227. Napatay ang pangalawang antas ng mutant na halimaw, mga puntos 277. Kapatid sa braso, nasaktan ka rin. Okay lang, nabasag ang buto. Resonance ng Beast Core. Ang Beast Core ay maaaring gamitin bilang catalyst para sa mga asul na kalidad na produkto. Ang pagdaragdag nito sa proseso ng paggawa ay maaaring magpataas ng limitasyon ng kalidad. Sa kasalukuyan, mayroon akong 2 Beast Core Catalyst. Ang bagay na ito na dala ko ng ilang araw ay susi. Ang Beast Core ay nagre-resonate kapag malapit sa kapwa nito. Nabanggit ito sa mga tala ng aking guro. Ang lakas ng resonance ay positibong kaugnay sa kalidad. Gantimpala sa pagtapos ng misyon sa pagtuklas, asul na blueprint na isa. Apat na tao, si Qian-kun ay hindi nakarating. Hinawakan niya ang wrench para harangan. Nadulas at naitulak, naipit ang wrench at naputol ang isang paa. Matapos bumagsak, hindi umalis. Ngumiti si Datu at sinabing, "Bro Qian, may ipapasa akong mensahe. Hindi ligtas ang lugar na ito." Iminungkahi na bumalik sa base. Yung mga tao na yon ay tumingin sa anak na babae ko bago umalis. Ngumiti sila. Hindi ko sila mapoprotektahan. Noong nakaraang beses, itinaboy ako ni Qian-kun mula sa base. Si Lu Zeng ay nagmura ng buong daan. Ngayon, tahimik siya. Tulungan mo akong baligtarin ang workbench, Sanje. Pinalakas na estruktura ng suporta. Asul na kalidad ng material na pang-inhinyero. Asul na haluang metal na tubo pinarami ng asul na material pinarami ng isa. Manipis na nukleus na katalista pinarami. Puting metal pinarami ng 3.
Ang katumpakan ng toleransya ay kalahating mas makitid kaysa sa berde. Tama lang na mabigo ng isang beses at nawala na. Nabigong paggawa. Hindi sapat ang pagpapaluwag ng stress. Walang pagpapaluwag sa mga nakasikip. Sumabog mula sa pinakamahinang punto. Magdagdag ng puting metal na tela. Sapat ang estruktura. Nailabas ang grabidad. Natapos ang unang paggawa ng asul na kalidad. Pinalakas na estruktura ng suporta. Asul na engineering grade na estruktura. Lakas 45% laban sa impact dagdag 38. Unang asul na paggawa. Karagdagang gantimpala 80 puntos. Balansing puntos 357. Ang mga guhit na yon ay hindi spray. Hindi ito electroplating. Ito ay lumago mula sa loob ng material. Unahin mong itaas ang pader na ito. Kahapon, yung mga tao na yun ay nagwasak pagkatapos ay bumalik para magpasikat. Ngumiti si Kiangkon at nagsabing salamat sa hirap. Tatlo kami na nag-isip buong magdamag. Ganito namin kayo ginantihan ngayon. Bukas, kahit sino pa. Hindi na kami uwi. 3 tao. Kailangan kong gumawa ng 3 pang tao. Nagsimula ang misyon sa pagpapalawak ng base. 3 bagong miyembro. Tumaas ang depensa. Tumaas ang pagkonsumo ng pagkain ng isa. Narito na. Ako si Zudaming. Karpentero. Nasa kabila pa si misis ko. May sumusunod ba? Nakatakas habang nagpapalit ng tungkulin. Walang sumusunod. Nagsimula nang maghanda si Kianko ng susunod na listahan para sa labas. Buntis si misis ng 3 buwan. Hindi siya mag-iwan ng 2 bibig na kakain. 3 kaming nasa listahan. Kaya mo bang magtrabaho? Unang uminom si Tiaozi ng tubig. Nasira ang water purifier, may backup. Pwede pang gamitin ang filter. Sanay na, paulit-ulit lang sa utak ang hiwa. Likhang berde, 3 beses. Ang galaw na ito sobrang smooth. Kapag nakakuha ng bagong gamit ang karpintero, una niyang tinitingnan ang hawakan. Kung papalitan mo ang ulo at hawakan ng martilyo ng kawayan, mas magiging matibay ito. Hindi madaling gawing kawayan ang kawayan. Walang pako. Sapat na ang panali. Kaya kong mag-groove gamit ang panali. Bagong misyon, palawakin at ayusin ang base. 5 o higit pang mga kalahok. Limitasyon sa 7 araw. Gantimpala ng 200 puntos at isang berdeng plano. Mula ngayon, kayo na ang magtatrabaho para sa sarili ninyong pagkain. Ikaw ang mag-araro. Palitan mo ang filter. Inan, si Zudaming kasama ko. Ikaw ang magtatayo ng balangkas ng kubo. Sabi ni Jikian, tumakbo kayo, 3 tao sa pamilya nyo. Ang bahagi ng pagkain ay kalahati na simula ngayon. Kung gusto nyong bumalik, palagi kayong welcome. Mababawi ang bahagi. Ayos lang kung hindi kayo babalik. Aalagaan ng pamilya nyo ang lahat. Buntis na ang asawa ko ng 3 buwan. Kalahati na lang. Nabanggit pa nung umalis yung naghatid ng mensahe. May isang tao na tumakas noong nakaraan. Inilagay ang asawa niya sa labas ng kampo para mangolekta ng scrap. Pumunta mag-isa. Hindi na nakabalik. Kailangan kong bumalik. Dalhin ang martilyo. Kahit umuwi na, kailangan pa rin ng isang taong makakaprotekta sa sarili.
Bigyan mo ako ng 3 araw. Bumalik ka muna at ayusin ang sitwasyon. Huwag hayaang malaman ni Kian Kun na may koneksyon ka pa rito. Sa loob ng 3 araw, mag-isip ako ng paraan. Mahirap itong ayusin. Nandoon ang nanay ko. Pero sinabi ng nanay ko na huwag na akong bumalik. Lumabas ako kanina at umikot-ikot. Ang mga bakas ng 3 level na leopard ay nasa loob ng 1 kilometro na. Noong nakaraan sa warehouse, sa direksyon na 2 kilometro ang layo. Mas maliit na ang kanilang saklaw ng galaw. Hindi ito basta-basta. Hinahanap niya ang isang bagay. Isang direksyon ang tinutulak ng 3 level na leopard. Isang direksyon ang tinutulak ni Kian Kun. 3 araw na pangako na nakabitin sa ulo. Kailangan ng kumilos. Lahat ito ay malambot na material. Isang hampas lang ay lulubog na. Kulang pa ng 2 antas para sa armas. Babala sa antas 3 mutant na hayop. Inaasahang darating ang mutant na leopardo sa loob ng 48 oras sa base. Inirekomenda ang agarang paghahanda ng depensa. Ang pangako ng 3 araw ay ibinigay kay Zudaming kahapon. Dumating ang leopardo bago ang pangako. Antas 3 leopardo. Lapit na ang mga bakas ng kuko. Nakita ko na ang kanyang baluti. Ang berdeng kutsilyo ay makakapagpunit lamang ng balat. Hindi kayang tumagos sa laman. Noong nakaraan, nakita ko ang isang lumang peklat sa kanyang batok. Kapag hindi malinaw, kailangan ng malapit na pagtukoy para malaman kung ito ay kahinaan. Maaari akong tumulong sa pagtingin. Noong huling nagpalit ng splint, nakatayo ako ng 1 segundo at umupo ulit. Ngayon, nakatayo na ang 2 binti. Sumama ka sa akin, Sanjay. Saan tayo pupunta kay Kian Kun? Noong huli, nakatayo ako sa harap ng pintuang ito. Nakalabas ako mula sa loob na tinutulak ng 2 tao. Walang ibinigay na bakal na tubo. Si Xiaolu, bihira kang makita. Akala ko nandito ka para bumalik. Naisip mo na ba? Naisip ko na. Ang antas 3 ulat ay darating sa loob ng 48 oras. Hindi ako nandito para humingi ng tulong sa'yo. Nandito ako para makipag-usap sa'yo tungkol sa negosyo. May 30 tao ka sa base mo. Anong mga armas ang hawak ninyo? Mga bakal na tubo at baras. Sinipa ninyo ba ang pader sa likod ng asul na suporta? Kaya ba itong sipain? Mas matigas pa ang shell ng level 3 na bomba kaysa dyan. Kaya kong gumawa ng armas na may kalidad na asul. Pinahusay na kalasag ng pamatay na sundang. Hindi magagawa ng bakal na tubo na hawak mo. Ano ang kondisyon? Magbibigay ka ng tao, pagkain, at materyales. Yung mga metal sa iyong imbakan, pipiliin ko. Para gawing armas. Sino ang gagawa? Kanino ang materyales? Pagkatapos ng laban, bawat isa ay uwi sa sarili nitong bahay. Ilagay mo muna ang mga armas dito. Pagsamahin at ipamahagi. Hindi pwede. Sino mang gumawa ng materyales, siya ang kukuha pabalik. Ako ang bahala sa paggawa. Walang pakialam sa kung paano mo ito ipapamahagi. Bambi, nakikipag-usap ka ba sa akin o nag-uusap ka lang? Ilagay mo ang armas sa kabila mo. Pagkatapos mong talunin ang leopardo, ano ang gagawin mo? 3 antas ng pagsabog, darating sa loob ng 48 oras. Nasa mga kamay nyo. Yung mga bakal na tubo, kahit anong gawin, hindi kayang pumutok ang balat. Kung gusto mong mabuhay, ikaw ang pumili. Sige, ikaw ang pumili ng materyales, ako ang magbibigay. Pero habang gumagawa ka ng materyales dito, magpapadala ako ng tao para magbantay. Hayaan mong tingnan ko muna ang materyales. May isang buntis sa iyong base. Nakanormal na ang kanyang pagkain. Huwag gutumin ang buntis. Ano ang tingin ng mga tao sa iyong base? Masyadong maliit ang kondisyon mo. Masyadong maliit para hindi siya pagtakpan. CJ. Dalhin siya sa bodega para tingnan. Mas marami kaysa sa inaasahan ko. Asul na kalidad na materyales nas 2. Maaaring tanggalin na baluti na 3. Mga kasalukuyang materyales para makagawa ng asul na armas na may pangwasak. Kukunin ko ang mga yon. Yung mga magandang tabla, sabi ni Kian J ay itabi. Hindi nyo naman magagamit. Pagdating ng level 3 na pagsabog, gamitin mo ang bakal na pangpukpok para sa kanya.
Walang masama sa iyong lalaki, huwag mag-isip ng labis. Ang natitirang core ng halimaw na antas ay maaaring gamitin bilang asupre para sa paggawa ng asul. Mga tao ng Kiangkun. Tinanggal lang ang balat at itinapon sa sulok. Hindi na naghanap sa loob. Sapat ang tigas para gumawa ng pang-ukit, walang problema. Naayos ang oras ng pagdating ng level 3 na mutated leopard. Nagpapabilis ang estado sa loob ng 36 oras. Hindi tama ang kanyang bilis. Normal na hindi magpapabilis ang deklarasyon ng pagsabog. Matatag na nakapirmi sa matibay na posisyon. Maliban kung nakalock na siya sa biktima. May isang pindot lang para sa pagtutok ni Luzeng. Unang ay disassemble ang mga peking bahagi na magagamit. Gupitin ang asul na haluang metal para gawing hilaw na piraso. Bukas ng gabi. Isang gabi na walang tulog. Sa likod ng lieg, sa pangalawa at pangatlong bahagi ng jacket. May isang lumang peklat. Doon, ang jacket ay manipis ng kaunti. Ang anggulo ng crossbow bolt na bahagyang nakababa ay makakapagbutas. Sigurado ka. Lumapit sa loob ng 30 metro. Lumapit sa isang leopardo na level 3. Bumalik na buhay mula sa 30 metro. Ang pangungusap na ito mismo ay kanyang ulat sa laban. Natagpuan sa tabi ng kanyang dumi. Ang notebook ay halos natunaw na. Ang pahinang ito ay naipit sa mga natunaw na buto. Ang leopardo na ito ay nilunok ang kanyang guro. Ang papel na ito ay ang huling pahina ng notebook ng guro. Isang tama sa batok. Ibigay mo sa akin ang crossbow. Kunin mo na lang. Yung tingin na yon ay hindi pa sasalamat. Ito ay muling pagsusuri kung gaano nga bahalaga. Ng isang tao na walang tulog sa isang gabi at puno ng kalyo. Gamitin niyo ang armor-piercing spear para sa frontal attack. Para kay Zhao Yong, yung matandang may baril sa unahan namin. Bigyan si Yizu ng pangharang na pana. Mabilis ang misyon, talunin ang level 3 na mutant na leopardo. Ang gantimpala ay batay sa performance sa laban. Limitadong 24 oras, puntos ay 0. Magdamagang tapusin ang 2 sibat. 3 shield at 1 pana. 312 puntos, ubos na ang puntos. Bago matapos ang laban na ito, hindi ako makakagawa ng kahit ano. Kahit isang pako hindi ko may pagsasama-sama. Ang leopardo ay mula sa silangan. Kailangan lang dumaan sa harap. Ang kalasag nasa unahan, ang sibat nasa gitna. Ang balistang nasa mataas. Pagdating ng leopardo, unang tinatamaan ang kalasag. Iniligtas ng kalasag ang unang atake. Ang sibat ay dumaan sa mga tahi ng tanso. Naghihintay si Izao sa bubong para sa pagkakataon. Kapag lumabas ang batok, isang palaso ang bumaril. Sinipa nila ang aking pader. Sinira ang aking timba. Tumingin sila sa aking anak na babae at mumiti. Ngayon, hawak ko ang kalasag at nakatayo sa unahan. Nakahawak sila ng sibat at nakaupo sa huli. Tumayo ng 3 hakbang paakyat. Sige na lahat. Bumalik at suriin muli ang mga armas. Bago magdilim, ulitin ang pag-aayos ng posisyon. Hindi ito ang tamang oras para mag-away. Kailangan ko ang mga sibat na hawak nila. Kahit na nakatayo lang sila sa huli. Ay! Huwag makipag-ugnayan ng direkta. Pabalikin siya. Sa likod lamang. Ilang antas. Saan ka pupunta? Tatay. Nasa 3 panig na nakapaligid ang leopardo. Ilang puting marka at bahagyang punit sa katawan. Maayos ang shell. Hindi siya matatalo sa harap. You!
Natalo ang Tier 3 na mutant na Leopardo. Gantimpala, 580 puntos plus isang purple na blueprint na isa. Na-unlock ang nakatagong achievement. Unang beses na natalo ang Tier 3 na hayop. Hindi siya nag-aalis ng materyales. Naghahanap siya ng bagay. May mga datos dyan na maintindihan mo. Alam na niya ang resulta kahapon. Walang gulat sa kanyang mukha. Si Xiaolu. Gagawa ka ng bagay, ibebenta ko, hati tayo 50-50. May mas malaking base sa labas. Kailangan nila ng armas. Hindi kayang ipagsama ng isang auto repair shop ang ganitong kalaking negosyo. Huwag magmadali, isipin mong mabuti at saka ka lumapit sa akin. Sabi ni Qian Kun, may mas malaking base sa labas. Data mula sa mga pahina ng guro na si Yizhu. 2 materyales sa purple na plano na hindi pa nakita. Hindi na sapat ang pabrika ng lobo na ito. Isipin mong mabuti. Yung huwag magmadali kahapon ay hindi na nandito. Kunin mo na ang mga gamit mo at ang iyong sibat. Binibilang niya ang mga tao. Hindi siya pumunta para pakiusapan kang magbigay ng sagot ngayon. Pumasok at naglibot. Nabilang niya na ang mga tao. Ipagpaliban muna ang usapin tungkol kay Qian Kun. Mas mahalaga ang mga bagay dito kaysa sa kanya. Ito ang paraan ng pagmamarka ng guro. Silangang Industrial Zone Lahi Timog Vegetation Belt. Wesi Kanlurang Chemical Zone. Silangang Industrial Zone ay naglalabas ng Crustacean type. Timog Vegetation Belt ay naglalabas ng Speed type. Kanlurang Chemical Zone ay naglalabas ng Toxin type. Hindi ito random. Kaugnay ito sa kapaligiran bago ang katapusan ng mundo. Mabigat ang polusyon ng metal sa industrial na lugar. Ang direksyon ng pagbabago ay mas matigas. Maraming organikong bagay ang mga halaman. Ang direksyon ng pagbabago ay mas mabilis. Siyentipikong lugar. Walang kailangan ipaliwanag sa siyentipikong lugar. Sapat na ang salitang lason. Patuloy na hinahabol ng guro ang konklusyong ito. Napatunayan na niya bago pa siya nagka-issue. Totoo na ang mga hayop sa Timog Kanluran ay lahat mabilis. Bago ako kinagat, nangolekta na ako ng mga materyales sa Timog Kanluran. Yung mga butiki doon sobrang bilis tumakbo. Mas mabilis kaysa sa hilaga ng isang malaking porsyento. Akala ko dati ay swerte lang. Ngayon, naisip ko hindi pala swerte. Match ng materials 87%. Nakatuklas ng potensyal na mataas na halaga ng materyales na lugar. Inirerekomenda na pumunta sa itinalagang lugar para sa pagsusuri. Tinatayang 15 kilometro ang layo. Sa Hilagang Silangan. Pag-update sa progreso ng misyon sa pagpapalawak ng base. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang mga pasilidad ng base para suportahan ang ekspedisyon. Kumpletuhin ang gantimpala ng 200 puntos at isang berdeng plano. 2 misyon ang nakasabit sa panel. Isang biyahe na 15 kilometro sa loob ng 3 antas ng lugar ng mga hayop. Kailangan pang palawakin ang auto repair shop. Ayusin muna ang mga bagay sa bahay. 12 piraso ng jacket. 9 piraso ng gintong itlog. Sapat na ang mga pira para makabuo ng 4 o 5 maliliit na bahagi ng syuhu. Yun lang ang purple. Wala nang laman ang asul na catalyst. Huwag munang magmadali sa paggawa ng lila. Gamitin ang kasalukuyang asul na material para gumawa ng isang batch ng praktikal. Mga pinatibay na posisyon. Para sa pagpapanday ng ekspedisyon. Lolo, dalhin mo si Zhao Yong gamit ang bomba at sunugin ang timog. Para mapuno ang mga barikada. Ipagpatuloy ang paglilinis ng lupa at pagpapalago ng gulay. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa accounting. Lahat ng bagay na pumapasok at lumalabas ay nakaukit. Mas tama pa kaysa sa alaala ni Liu Pangzi. Naubos na ang glandula ng butiki. Si Xiaoyang ay nagbabalik mula sa pinsala sa binti. Ngunit walang paraan para mapigilan ang bakterya.
Ang lagnat ng anak ni Zhao Yong ay humupa na. Ngunit mahina ang immune system, hindi ito kakayanin. Isa pang beses. Kailangan mong lumabas at manghuli ng mga salampak para sa glandula. O kaya'y humanap ng alternatibo mula sa mga natitirang dahon. Ang guro ay nagpadala ng ilang uri ng extract mula sa mga halaman. May isa pang kakulangan. Sapat na ang mga materyales para sa armas, pero naubos na ang gamot. Pagkatapos umalis ni Qiang Kun kaninang umaga, pinuntahan ko na ang 3 direksyon sa paligid. Nakasara na ang labas. 3 direksyon. Hindi ito hayop. Ito ay tao. Ng kalawakan. Nakatayo sa kanto, hindi pumapasok, nagiging hadlang. Tatlong direksyon, 3 grupo ng tao. Hindi pumapasok, hindi nakikipaglaban, hindi nagsasalita. Nagiging hadlang. 15 kilometro ang layo. May mga materyales na kailangan ko. Hindi makakagalaw kahit isang hakbang. Yung mga sapatos na suot ng mga tauhan ni Qian Kun ay ganito. Wala nang natirang gulay. Puno ng mga bakas ng sapatos ang lupa. Pati mga gulay hindi pinalampas. Nasa panganib ang mga pagkain. Pinakamataas na 2 araw. Umalis na ang pamilya Zhang at pamilya Li kagabi. Sinabi ng mga tao sa Qian Kun na kung makikisama ka kay Lu Zeng ng 2 araw, mauubos ang supply ng pagkain. Kung hindi makakalabas, hindi makakapagpalit ng pagkain. Hindi makakapagpalit ng supply. Ang mga bagay na ito ay magaganda pero walang silbi. Ibang-iba ang palapag na ito. Hindi ito katulad ng matigas na shell sa labas ng jacket. Ito ang panloob na bahagi na nakadikit sa laman. Yiziu. Antler growth layer. Buhay na tissue. Sinabi ng guro, ang mga shell na nasa antas 3 pataas ay may kakayahang mag-self-repair. Dapat ay may mga aktibong sangkap dito. Hindi ito kapareho ng lizard line body. Pero maaaring maging epektibo ang prinsipyo ng pagpigil sa bakterya. 2 antas ng mutasyon, sumabog ang panlabas na kalansay. Ang panlabas na lamad ng kalansay ay naglalaman ng mga sangkap na pumipigil sa bakterya. Maaaring makagawa ng pangunahing pangontra sa bakterya na ointment. Kakailanganin ng 20 puntos. Nakadepende ang kalidad sa katumpakan ng pagproseso ng material. Maaaring anil ang kalansay sa loob. Napakaliit, mas manipis pa kaysa sa lahat ng material na naproseso ko. Kung ang anggulo ng gulong ay mali ng 1 mm, makakatusok ito. Hindi kayang gawin ng makina ang maliliit na pag-aayos tulad ng daliri. Mas mataas na bakterya pigil na katangian na 3. Luntiang kalidad. Karunungan ang gumagawa bilang dagdag. Pagiging epektibo laban sa bakterya tumaas ng 25%. Tagal ng bisa tumaas ng 20%. Hindi mo kailangang sukatin ang 42 na anggulo bilang default. Ang obserbasyon ng dental na lamad ay 0.0 ilang millimeters. Maaari mong hatulan gamit ang iyong daliri. Hindi kayang maabot ng makina ang ganitong katumpakan. Kahit na mas magaling ka ng 10 beses kaysa sa iba, hindi ito posible. Ano ang ginagawa ng iyong kamay? Wala kang kailangang sabihin ngayon. Ngunit dapat mong malaman. Hindi lang ako ang makakapansin nito. Ang density coefficient sa 2 hilera sa natitirang dahon ay 7.24, 89.1. Tama ba? 7.24, 89.1. Ulitin mo nga. 7.24, 89.1. At yung kabilang grupo na 3.76, 45.5. Walang kulang. Hindi pangkaraniwan ang utak nitong batang ito. Simula ngayon, hindi ka lang nagtatala ng mga account, data ng industriya, imbaka ng materyales, pagbabago ng puntos, pagpasok at paglabas ng tao. Lahat ng numero ay dumadaan sa iyo. Ikaw ang utak ng base. Hindi ka lang isang tagapagtanggol. Ako si Zudaming. 3 bagay. Una, si Qiang Kun ay nakahanap ng isang talyer sa base at nagpatayo ng pugon para makagawa ng armas. Pangalawa,
Sabi niya sa mga tauhan na huwag mag-alala. Na si Lu Zeng ay maghihintay ng 3 araw at hihingi ng tulong sa kanya. Ikalawa, si Hiying ay nailipat sa posisyon sa labas ng laundry. Ang buntis sa labas ay parang malambot na hostage. Kapag may nangyari, sasabihin niyang siya ang may gusto nito. Babalik ba ako? Bumalik ka. Huwag mong ipakita sa kanya na may koneksyon ka dito. Mga bagay na ginawa ng Panday. Tumingin ka nga sa akin. Anong kalidad nito? 560 puntos. Malaking shell. 12 ng gintong engkanto. 9.5 buto ng kalansay. Ube na batong pangsuso. Hindi maigalaw ang estruktura. Hindi bababa sa 4 o 5 piraso ng asul na kagamitan. Lumiko ka sa likod ni Qian Kun at makipagnegosyo sa mga tao niya. Magwawala siya. Nawalan na siya ng kontrol. Pinutol niya na ang lahat ng gulay para sa akin. Sa Timog Kanluran may 100 ng mga hayop. Dumaan na ako dito 2 beses habang nag-isa. Anong hayop? Diretso sa timog na bitbit. Mas mabilis ang modelo ng bilis kaysa sa hilaga. Sabi ni Xiaoyang, 2 ang kailangang tao. Asul na armas. Piliin ang paraan ng paglabag sa blockade. Ang gantimpala ay batay sa paraan at epekto ng paglabag. Paalala, mataas ang panganib, mataas ang kita. Bukas mag-umpisa na akong gumawa ng kagamitan. Yiziu, pakisuri ulit ang distribusyon ng mga uri ng hayop sa Beast Road kasama ko. Beersan, ikaw ang magtatakda ng blocking line. Kailangan kong malaman kailan sila magpapalit ng duty. Saan ang blind spot? Lolo, dalhin mo si Zhao Yong at tapusin ang pagbibigay ng harang sa timog na bahagi. Qian Kun ay maghihirap ng 3 araw. Pupunta ako sa kanya para humingi. Sa loob ng 3 araw. Papalitan ko ang kanyang tao para humingi sa akin. 4 na pangalawang bilis na butiki ang naglakbay patungong silangan sa madaling araw. Hindi pa natutuyo ang putik. Gaano katagal bago maging ligtas? Kalahating oras. Maaaring mas maikli pa. Nasa labas na ng hadlang. Tao ang tunog. Ganito lang kababaw. Ano pa ang nakatago sa bulsa mo? Ibigay mo na ha. Wala nang sakit ang lumang peklat. Pero hindi na ito magiging pantay kailanman. Yung peklat na yon ay naapakan na ng higit sa 1 beses. Bitawan mo. Lu Zeng, paano ka nakarating dito? Ang batang ito ay tao ni Qianje. Wala kang pakialam. Nakita na nila ang epekto ng asul na armas. Ang bagay na ito ay pag-ari ng base. Mahalagang misyon. Tumulong sa mga naligtas na nasa panganib. Kumpletuhin ang mga kondisyon upang matiyak ang kaligtasan ng layunin. Gantimpala ay nakasalalay sa pagsusuri. Kapag bumangon, ang unang bagay ay hindi ang pagtingin sa sugat, kundi ang paghawak sa sinturon. Ano ang pangalan mo? Ganyan ka araw-araw sa mga tao ng Qian Kun. Kagaya mo sila. Itatapon kapag tapos na. Ang peklat sa likod ay hindi bababa sa 3 buwan. Sugat mula sa malaking hayop. Ang pasa sa braso ay hindi lalampas sa 1 linggo, gawa ng tao. Kung hindi maaalagaan ang sugat sa likod, magiging bulok ito. Maari itong gamitin. Ikaw ang magpapasya kung gagamitin o hindi. Magaspang ang ibabaw. Ngunit may pagbabago sa bigat sa loob. Parang may isang mas makapal na layer sa loob. Mga piraso ng hindi kilalang haluang metal. Tumutugma sa materyales na kailangan para sa ikalawang uri ng laruang purple na blueprint, 72% ang tugma. Inirerekomenda na maghanap ng buong minahan o mas malaking sample. Kailangan ng 2 hindi kilalang materyales para sa purple na blueprint. Unang uri ay 15 kilometro ang layo. Tugma ay 87%. Walang malinaw na clue tungkol sa ikalawang uri. Ngayon, 72% ng mga sample ay tumutugma. Lumabas sa isang lumang bag ng isang 13 taong gulang na bata. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Paano mo alam na dapat mong kunin ito? Alam mo kapag hinawakan mo na. Ang mga guhit sa loob ay buhay. Nag-aral ng mga kakaibang nilalang sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa narinig na may karaniwang tao na makakaramdam ng materyal gamit ang kamay. Panloob na estruktura. Nakatagong misyon na natapos.
Nakuha si Shenyang ang espesyal na tagamasid. Gantimpala, asul na blueprint. Ang gantimpala ay naipadala na sa iyong imbakan, permanente. Passive na material, pakiramdam ng masama. Kapag naroroon si Shenyang, sinusuri ang disassembly. Ang kalidad ng material ay tataas ng isang antas. Pilak na hangganan. May mga puti at asul na tao sa sistema. Hindi pa nakakita ng gintong at berdeng materyales. Posibleng makagawa ng asul na epekto. Saang direksyon ka ipinadala para mangolekta ng materyales? Hilagang silangan. Napakalayo. Maglalakad ng kalahating araw. Tama ang direksyon na tinuro ng mentor. Nakauwi na ang mga tauhan para mag-report. Kailangan na nating umalis. Sumama ka sa akin pabalik. Mas lalong sasaktan ka nila. Alam mo na. Hindi na kailangang gumawa ng blue equipment para kay Qiangkun. Diretso na silang gumawa. Palitan ng pagkain sa mga tao niya sa base. Ang kapangyarihan ni Qiangkun ay nasa monopolyo ng mga materyales. Direkta kong ipapadala ang mas magandang bagay sa mga tao niya. Bakit kailangan pang makinig ng mga tao niya sa kanya? Yung sinabi mong papapuntahin ang mga tao niya sa akin sa loob ng 3 araw. Hindi ito kayabangan, ito ay plano. Kasing eksakto ng mga yapak sa taniman. May sumusunod sa ating ruta, bilisan mo. Darating sila para hanapin ako. Hindi siya ang tinutukoy nilang Qiangkun. Inakay ng matanda si Zhao Yong papunta sa pasukan ng Beast Path. Ipinalagay ang mga lumang bakal. Isinara ng mahigpit ang mga sanga. Para magmukha itong walang dumaan. Ang direksyon ng grupong nakikipag-ugnayan ay patungo sa blockade line. May mga guhit na may ngipin. Mabilis ang lakad at malaki ang hakbang. Hindi ito pag-ikot. Nagmamadali tayong mag-ulat. Sa pinakamabilis, ngayong gabi malalaman na ni Qiangkun kung nasaan ang daan ng mga halimaw. Kaya tapusin na natin ito ngayon. Simulan na natin ngayon ang pagpapalit. Medyo mabigat ang bahagi sa kanang kamay. Hindi matukoy kung aling bahagi ang may mas nakamamatay na estruktura sa loob. May bitak sa loob nito. Gamitin yung bahagi na yon. Pagtanggap ng material. Sabay na epektibo. Maaaring hatiin. Pagwawasto ng pagsusuri sa kalidad. Mula asul hanggang asul na may estruktura. Pagtaas ng lakas ng isang antas. Sunod ka lang sa linyang ito, huwag kang tatawid. Makinis ang pakiramdam. Hindi katulad ng material na asul na kulay. Nagawa ang asul na braso na proteksyon, multiply il-11. Unang pag-activate ng kolaborasyon. Dagdagan ng 30 puntos ang gantimpala. Mas maganda ito kaysa sa nauna mong ginawa. May isang tao na nagbato mula sa labas ng barrier. Kay Zudaming ito. Ang kanyang pagsusulat ay tuwid at pantay. Parang sinusukat ng ruler. Ang bakal na hinampas ng panday ng Qiangkun ay puti. Basurang bakal. Naitatag ang plano. Sige, magpatuloy tayo sa paggawa. Nakatapos na ang pagpapalawak ng base. Ang mga nakakaubos ay katumbas ng 5 tao. Gantimpala ng 200 puntos at isang berdeng blueprint. Kasalukuyang puntos 740. Ito ang pinakamataas mula nang ma-activate ang sistema. Mas matibay ang nasa kaliwa kaysa sa kanan. Hindi mababasag ang produkto. Natapos ang paggawa ng asul na labanan na kutsilyo. Kalidad asul. Kumita ng 55 puntos, ngayon ay 685 na. Mabagal ang galaw pero magaan. Kasing pareho ng paraan ng paglalagay ko ng antiseptic sa akin. Gusto kong makita ang sugat sa likod ko. Kung hindi mo titignan, gagaling ito mag-isa, ikaw ang bahala. At tapos na. Ang pinakamahusay na armas sa posisyon ng Qiangkun ay ang sariling kulay nito. Ang dalawang bagay na ito ay magpapasabog sa Qiangkun na base. Ngayong gabi, dalhin mo ang arm guard sa daan ng mga hayop. Pumunta ka sa linya ng blockade para makipagkita kay Zudaming. Huwag ipakita. Ipakita lang ito sa mga tao sa blockade ng isang sulyap. Para malaman nila kung ano ito. Maaaring na-expose na ang daan ng mga hayop mayong gabi.
Kaya kailangan nating magmadali. Habang hindi pa nila natatakpan. Sa mga butas ng bato ay tumutubo ang isang uri ng damo. Ang mga ikalawang antas na butiki na nagliliwanag sa gabi ay hindi lalakad sa bahaging iyon. Sa ikatlong kurba, may nakatagong kanal sa lupa. Huwag mong pipindutin ang gitna. Mga damo na nagliliwanag. Sa ikalimang bahagi lang magsisimula ang makapal. Sa unang apat na bahagi, maglakad sa tabi ng pader na madilim. Sa huling bahagi, may bunto ng mga bato sa kaliwang labasan. Huwag dumaan sa malawak na kanan. May pugad doon. Ang mga impormasyong ito ay hindi narinig lamang. Ito ay mga hakbang na naglalakad ng paulit-ulit. Ibigay ang piraso ng tela sa kanya. May mensahe, ipasulat niya at dalhin pabalik. Ipakita ang kutsilyo sa mga tao sa paligid niya sandali lang. Huwag mong ibigay ang arm guard. Hayaan siyang mahawakan. Kung ang mga kasamahan sa grupo ay nakapag-ulat na, maaaring magpadala si Kiangko ng tao para pigilan ang pinto ngayong gabi. Kaya kailangang mabilis. Kung nasira ang bagay, ayusin mo. Kung nandyan pa ang tao, ibig sabihin nandyan pa lahat. Nagdagdag pa uli. Sa susunod, maglagay ng kalahating kutsara lang. Si Xiaon yan ay maglalaro ng isang laro. Pumasok ka sa loob. Ano man ang marinig mo, huwag kang maingay. Bibilangin ni Papa hanggang 100 para hanapin ka, ayos lang ba? 13 na ako, hindi na ako 3 taong gulang. Hindi ito laro. Pero tumatawa si Papa. Gumagawa ng ngiti na hindi ko pa nakita. Pumunta ang nanay para tulungan si tatay na maghanap ng bagay. Babalik siya para kunin ka. Hindi ko binilang ng 100. Naghihintay ako sa nanay na dumating para kunin ako. Walang dumating para kunin ako. Isang tao na nagmamadali na walang dala. Yung kapitbahay ni Tita Zhang. Hindi pa pantay ang barko. Gusto kong palitan ito ng magagamit. Yung kutsilyo na ginawa ni Brother Kian, hindi man lang makapagputol ng lubid. Galing ka sa linya ng pagsasara. Saktong palitan ng shift. Hindi makalakad ang pamilya ko doon. Pero kailangan kong magkaroon ng pananggalang. Noong nakaraang beses, nakatagpo ako ng isang antas na butiki sa labas. Yung bakal na kutsilyo, tumama na. Nabasag ang talim nito. Kalahating sako ng bigas. Magdagdag ng isang pangungusap. Ano ang inihanda ng Kiangkun mayong gabi? 2 bagong mukha. Inatasan na magmasid sa direksyon ng Beast Path. Pumunta sila kaninang hapon. Kumpleto na ang transaksyon. Asul na labanan na kutsilyo. Pagkain, impormasyon at kagamitan. Babala sa paglabas. May isang asul na kagamitan na pumasok sa lugar na hindi kontrolado. Magdagdag ng 25 puntos sa unang beses na gamit. Gantimpala sa transaksyon, kasalukuyang 7-0, transaksyon natapos. Balik ka na lang, ipakita mo sa tao sa paligid ang kutsilyo. Huwag nang pag-usapan kung saan galing. May tao sa bibig ng halimaw ngayong gabi. Nasa labas na siksaungsan ng mahigit 1 oras. Kung lalabas ako, mas marami pang ruta ang malalantad. Hindi ako lalabas. Maaaring makatagpo siksaungsan ng mga tao mula sa Kiankun. Sapat ang lakas niya. Kayang pigilan ng asul na baluti. Sa ikalawang antas na kaya niyang talunin siya. Sa pasukan ng Beast daw, nakita ito ng 2 tao at umatras ng 3 hakbang. Hindi nila hinawakan. Nasaan si Zudaming? Nagtakda ng meeting point. Hinawakan ng bracer. Naging maliwanag ang mata. Dinampot ang balisong at ipinasok sa baywang.
8 tao ang lumabas mula sa Qiankun. Dumaan sa daan ng mga hayop ngunit maaaring masarado pagkatapos ng gabi. Sobrang payat na maaari na lang itong magamit ng isang beses. Bago ang bukas na gabi, tiyak na isasara ng Qiankun ang butas na yon. Kaya bukas na lang. Kasalukuyang puntos 7-0. Babala sa misyon bukas. 9 na tao ang nakatanggap ng huling pagkakataon sa bintana. Masikip ang bintana kaysa kahapon. Kanina umaga, dumaan ang butiki mula sa silangan. Mas maaga ito ng 1/4 ng oras kaysa kahapon. Hindi lalampas sa 20 minuto ang bintana. Nakatanggap ng papasok na tao ang 9. Bawat isa ay may pagitan na 4 hanggang 5 hakbang. Pagkatapos bumalik si Butiki sa pabalik, isasara na ito. Si Shen-Yan binawasan ang kalahati ng 1 oras na tinantiya kagabi ng 1/3. Hindi ito hulaan. Ito ay kanyang nilakad ng paunti-unti gamit ang paa. Si Xiaongshan ang nanguna sa pagpasok sa Beast Path para kunin ang tao. Si Izu ay nasa labas ng Beast Path para magbigay ng suporta. May sitwasyon, mag-signal ng whistle. Ako at si Shen-Yan ang magbabantay. Ang matanda ay dadalhin si Zhao Yong para bantayan sa timog. Huwag nang maghintay kung lalampas ka na ng 20 minuto. Yung nakaraang beses na tinulak si Shen-Yan sa likod, pinapunta ni Qianjie na dalhin ang tao pabalik. Siya yung tao mula sa aming base. Anong silbi mong panatilihin siya dito? Yung larawang yun, kagabi ay pinintahan sa ibabaw. Isang pamilya 3. Yung batang lalaki ay may hawak na tsokolate na nakabalot sa asukal. Ikaw. Hindi ko inasahan na magiging kabilis ng aking pag-aksyon. Natukoy ang kalaban. A-adjust ang deployment. Mataas ang panganib, inirerekomenda ang pagpapabilis ng pag-upgrade ng depensa. Inirerekomenda ang pagpapabilis ng pag-upgrade ng depensa, mataas ang panganib. Hindi tama ang direksyon ng takbuhan ng mga kamay. Hindi ito ang posisyon ng Qiankun. Pumunta sa silangan. Sa labas ng linya ng pagsasara. Maaaring ipagpaggamit ang kaliwang kamay. Ngunit hindi tama ang pakiramdam. Ang pagtatasa ng katumpakan ng paggawa ay bumaba ng 47% sa kanang kamay. Inaasahang makakabawi sa loob ng 48-72 oras. May higit sa 20 tao sa bakuran. Sapat lang ang pagkain para sa 2 araw. Nabali ang kamay ko. Nasaktan ang kanang kamay ko. May hindi kilalang bagay na kumikilos sa silangan. Walang tubig sa purifier. Pero hindi lumalabas ang tubig sa tubo. Nakasara sa taas. Isang posibleng dahilan lang ang dahilan ng kawalan ng tubig. Nahinto ang daloy sa itaas. Kahapon, hindi tumakbo ang 2 iyon patungo sa Qiankun. Nabasag ang pulso ni Xiaongshan. Wala nang oras para tumakbo. Pumunta pa sa balita. Tumakbo ng mabilis patungong silangan. Bumaba ang katumpakan ng paggawa ng 47%. Inaasahang maibabalik sa 48-72 oras. Inirerekomendang iwasan ang mataas na katumpakan sa paggawa. Hindi magagamit ang 700 at 70 puntos. Sabi ng tatay ko, hatiin mo ang inumin. Hindi pwedeng gumawa ng bagay sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, ano? Depende sa sitwasyon, maniwala ka o hindi, kaya kong gawin. Walang tao sa silangan. Ang posisyon ay may mga taong nakapaligid sa 3 panig. Tanging silangan lang ang walang tao. Napatay ang tubig. 22 tao walang tubig. Mas mabilis silang masusunod kaysa sa gutom. Si Kumsan ay kasama ang 2, naglalakad papuntang silangan. Hanapin ang pinagkukunan ng tubig, ilog, kanal, lawa, o butas na may tubig. Huwag kayong lalayo masyado. Bumalik bago magdilim. Ako'y naghihintay. Nabawasan ang pagtatasa ng depensa ng base dito. Umalis ang pangunahing unit ng labanan sa saklaw ng takip. Mas mabilis ang tubig, 22 tao ang walang tubig.
Hindi makakatagal hanggang bukas. Dazu. Yizu. Pinapunta tayo ni Boss Kian para kumuha ng tao. Ang mga mata niya ay nakatutok sa workbench. Hindi si Shen Yen. Hindi ito si Numan. Ito ay isang kasangkapan sa mesa. Ang gulong at ang pira-pirasong papel. Natuklasan ang hindi kilalang puwersa. Malapitan na pakikipag-ugnayan. Mataas ang antas ng banta. Inirekomenda ang pag-alis o pakikipaglaban. Pwesto o labanan, inirekomenda ang pag-alis o labanan. Inirekomenda ang pag-alis o labanan. Mataas o labanan, inirekomenda ang pag-alis o labanan. Asul na kalidad ng panghampas. Walang nagsabi sa akin na may ganitong bagay dito bago ako dumating. Tara na. At malubhang nasugatan ang miyembro ng base. Mungkahi na magpatingin agad sa emergency medical. Ayos ka lang ba, maliit na bata? Hindi niya tinatanong ang sarili niyang sugat. Tinanong niya ang anak ni Zhao Yong. Anong pangalan mo? Mula nang pumasok ka sa pabrika hanggang ngayon, walang nagsabi sa kanya kung ano ang pangalan niya. Zhao Yong An. Mga miyembro ng base. Zhao Yong An ay may kalahating puting hangganan na punit. Walang laman sa likod. Mga miyembro ng base. Zhao Yong An ay napatay. Tala ng mga kilos ng pagbabantay 3 beses. Sa unang pagkakataon, nakatayo siya sa likod ko. Pangalawang pagkakataon, itinaas ang kalasag para harapin ang anak ni Zhao Yong. Pangatlong pagkakataon, ginamit ang kamay ng bangka para pigilan ang bakal na tungkod. Naalala ng sistema. Nang lumabas ang matanda para maghanap ng tubig. Buhay pa siya. Pagsusuri ng katumpakan ng paggawa, bumaba ang kanang kamay ng 47. Hindi pa naibalik. Bagong pagsusuri ng kooperatibong benepisyo sa paggawa. Inirekomenda ang pag-enable ng material na pagkilala. Pagtutulungan. Mataas na katumpakan sa paggawa. Ang kagamitan ng 3 tao ay pare-pareho. Pulang bakal, hindi kalawangin ang talampakan. Pareho ang hakbang at koordinasyon. Hindi ito basta-basta pinagsama-sama. Ang sinasabi nila ay pera. Inutusan ng boss na kumuha ng tao. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mesa ng trabaho. Hindi sila nandito para kumuha ng tao. Hindi kayang hadlangan ng wrench ang mas maraming bakal na pangpukpok. Bukas, simulan na ang trabaho. Gamitin ang Purple Beast Core bilang catalyst. Kung hindi magawa ng kanang kamay, gamitin ang kaliwang kamay. Hindi sapat ang katumpakan. Kaya kong matukoy kung alin ang pwedeng magamit. Sabi niya kagabi. Pwede pa rin itong gamitin. Elasticity 0.87, toughness 0.1. Pasok ito sa saklaw ng mga parameter ng balangkas ng arbalista. Binato niya ang bakal na palo sa matanda. Naging material para sa paggawa ng arbalista. Pagsusuri ng kalidad ng material, 5 item, lahat ay blue. Maaaring gamitin bilang pangunahing frame ng purple na lungsod na balang. Kailangan pumutok. Nagawa na ang Purple Engineering Crossbow.
Na-unlock ang achievement na Purple Craftsman. Inirekomenda na magpatuloy sa buhay. Unang beses na nagbigay ang sistema ng payo. Hindi isang misyon. Hahaha. Sa pinakaloob ng bodega ng Kiangkun, nagkakaisang makina ng packaging. Naka-embos na kahon ng kahoy. Hindi ito mula sa lokal na produksyon. Naka-standardize ang kagamitan. 3 tao ang nag-e-embos ng kahon ng kahoy. Nagtatala ang tagamasid ng distansya. May tao sa likod ng Kiangkun. Hindi siya ang may-ari ng mundo. Siya ay nagdadala lang ng mga bagay.